Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Hello po, kamusta po ang lahat? Isang magandang umaga nga po pala sa lahat ng mga nakasubaybay. Ako nga po pala si Brother Brian Aboy, isang kabataan mula sa CRC Summerfield. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo manalangin. Panginoon Diyos na dakila at tapat, maraming salamat po sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa extension ng aming mga buhay at sa pag-iingat niyo po sa aming pagtulog. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Naway pakilinisin niyo po ang aming mga puso at patuloy na ikaw ay aming saliksikin at maging uhaw sa iyong salita. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong umaga. Sa iyo po namin itinataas ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umagang ito ay ating matatagpuan ang ating devotion sa aklat ng Judges chapter 19 verses 11 to 15 na may pamagat na Levite and the concubine decided to spend the night in Gibeah. Sa ating binasang verse, habang pauwi ang Levita kasama ang kanyang asawa at alipin, iminungkahi ng kanyang alipin na magpalipas ng gabi sa Jebus, isang lungsod na tinitirahan ng mga dayuhan. Ngunit tumanggi ang Levita at pinili na lang magpatuloy sa Gibeah, isang lungsod ng mga Israelita, dahil inakala nilang mas ligtas silang mananatili roon kaysa sa lugar ng mga hindi sumasamba sa Diyos. However, as they come near to Gibeah, walang sino man ang tumatanggap sa kanila o nagpapatuloy sa kanilang bahay upang magpalipas ng gabi. This verse shows na hindi sapat na tawagin lamang ang ating sarili na kabilang sa bayan ng Diyos. Ang mga taga-Gibeah ay mga Israelita, bayan ng mga taong nagtitiwala at sumasamba sa Panginoon. Ngunit ang kanilang kakulangan sa malasakit at mabuting pakikitungo shows na malayo na ang kanilang puso sa kalooban ng Panginoon. Ang pagiging kabilang sa bayan ng Diyos ay dapat makita hindi lamang sa ating pagkakakilanlan, kundi lalo na sa ating pamumuhay at pakikitungo sa kapwa. Sa ating panahon ngayon, maaari na din tayo maging katulad ng mga taga-Gibeah kapag pinili natin maging walang pakialam sa pangangailangan ng iba. Minsan, hindi kailangan ng tao ang malaking tulong. Sapat na ang simpleng kabutihan, pagdamay o pagbigay ng oras upang ipadama ang pagmamahal ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong maging magpatuloy, mahabagin at handang tumulong sa mga nangangailangan. This verse also shows na ang panlabas ng anyo o reputasyon ay hindi palaging sukatan ng tunay na kalagayan ng puso o relasyon natin sa Panginoon. Inakala ng Levita na mas magiging ligtas sila sa ating lungsod ng Israel. Ngunit iba ang kanilang naranasan. It is a reminder na ang tunay na seguridad ay hindi nakasalalay sa lugar o sa tao, kundi sa Panginoon lamang. Siya ang ating kanlungan at gabay sa bawat hakbang natin sa ating buhay. Let's always remind ourselves, keep our fire sa pagtitiwala sa Panginoon at hayaan makita sa ating buhay ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating pakikitungo sa iba. Naway gamitin tayo ng Diyos bilang mga tao na handang tumanggap, tumulong at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Sa ganitong paraan, naipakita natin ang puso ng Diyos sa ating mundong unting-unting nawawalan ng malasakit sa kapwa. Sa ating pagtatapos, basahin natin ang paalala sa Hebreo chapter 13 verse 16. Huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa ating kapwa, sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita na aming pinapakinggan ngayong umaga. Tulungan mo po kaming isabuhay ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pagmamahal, malasakit at kabutihan sa aming kapwa. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo sa bawat takbang ng aming buhay, sapagkat ikaw lamang ang aming tunay na kanlungan at gabay. Gabayan mo po kami sa buong araw na ito. Ingatan mo po kami sa aming paglalakbay, mga gawain at mga desisyon aming gagawin. Patuloy mo nawa kaming pagpalain at gamitin para maging pagpapala rin sa iba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating devotion ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikipagbahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilinilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang ating kaunawaan dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Palain po tayo ng ating Panginoon. Muli mapagpalang umaga po sa ating lahat.